Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Good morning! At purihin ang Panginoon sa napakagandang umaga po ngayon, no? Maaraw, walang ulan, at tayo po masigla muli para magtipon, magpuri sa Diyos at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang mga pagpapala. Naku, 3 araw na lang po atin ang Missions Conference at simula ng ating program patungo sa ating church anniversary. Nawa tayo pinakahanda na. Ngayon po ay December 15. Ating pong programang yon ay 18 to 22. Ating pong pagsabang ngayong umaga ay manalangin na may pagsunod. Yan, no? Mahalaga po sa lahat ng bagay ay tayo po ay manalangin para tayo pagpalain ng ating Panginoon. Sa ating mga online viewers, sana ganyan po kayo, kahit di kayo makita. Sana po ay sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon, magpasalamat, at asahan po ang kanyang masagana pagkapala ngayong umaga. Kaya tayo magpatuloy po sa magitan po ng ating handang prelude. Maraming salamat po.
find us faithful. Nawayan nga po ang maging nais po ng bawat Kristiyano, lalo na po ng miyembro po ng ating iglesia, lalo na po nalapit nating Missions Conference Anniversary. Nawa tayo po ay makitaan ng Panginoon ng katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po ituming lahat sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Ating pong teksto ay isang napakalagang bahagi po ng buhay Kristiyano, ang pananalangin. Kaya ating basahin po ang unang Juan 3:22 hanggang 23. Ating basahin po ng sabay-sabay, pero ako muna po sa English, King James Version, at pagkatapos basahin niyo po sabay sa akin sa ating Filipino-Tagalog version. Sabi po sa unang 1 John 3:20-23 sa English, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandments. Sabi sa Tagalog po, handa basa. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat itutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak, na si Jesucristo, at tayo magag-ibigan ay sa binigay niyang utos sa atin. Naway pagpalayan ng Panginoon ang pagbasa Kanyang salita. At habang tayo pinakatayo at iyok ating ulo, sa ating pagdako po sa isang sandaling katahimikan at hilingin muli mula sa ating Diyos ang pagsasaliksik na ating sarili at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At muli po, naway ating pong isuko sa Panginoon ang ating pong sarili habang tayo patuloy sa ating pagsamba. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na kami muli katipon. Muli amin pong ningi ang inyong kabibiyaya at kabutihang loob, pagkapatawa sa aming mga kasalanan. Hindi po kami linisin, dalisayin, mula sa anumang karumihan sa aming puso. Nawa, niyo ba na Espiritu, Panginoon, ng kumubkob sa amin, madama po namin ang inyong presensya at kapangyarihan. Pabatid niyo sa amin, Panginoon, ang inyong kalooban ngayong umaga upang ay masunod, at higit pa kaming maglingkod at mamunga para sa inyo. Nawa, bawat bagay po ng gawain ito, bigay po ng kaluguran sa inyong puso, kalutihan sa inyong pangalan, at maging pagkapala sa bawat isa. At kung meron naman po sa amin na maging online o face-to-face na wala pang Jesus sa kanyang puso at buhay, niya panaranasan ang pagbabagong ginaganap niya sa bawat tuwing naligtas, at wala pang muling kapanganakan, nawa kay gumanang paraan, Panginoon, kaysa mga ito na siya po ay magpasya at tumawag sa inyo pagsisisi, pagtitiwala sa inyo, Panginoon Jesus, at pagsuko na kanyang buhay. Kamdalang, Hispanic Jesus, Amen. Tayo po yung mawit po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan dito sa Bethany Baptist Church Cubao at sa mga nanonood na ating online worshipers. Atin pong purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Let's all sing, follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I would follow, follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Down in my valley with my Savior I will go,
where the storms are sweeping and the dark waters flow. With his hand to lead me, I'll never, never fear. Danger cannot fright me if my Lord is near. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that he has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Amen. Alam niyo po ba na may nagmamahal po sa atin? Opo, mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos nang higit pa sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka at ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kaniyang lulunasan, lagi kanyang pakaingatan. Lagi kanyang pakaingatan. Amen. Lagi po tayong papakaingatan ng ating Panginoon Diyos. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dumako sa ating pagkakamustahan. Sa mga nandito po sa Bethany Baptist Church Cubao, ating pong kamayan ng bawat isa, at sa ating mga online worshipers sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inawit ang obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key to it immediately. Joy you
Yan po, magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo dadako po ngayon sa ating Week in Review, December 8 to 14, 2024. Ito po yung naging kaganapan. Children's Ministry noong December 8. Bethany Ladies Song Practice, December 8. At ang programa po natin, ongoing, magpahanggang ngayon. Each one, bring one program kung saan tayo po ay dapat magdala ng ating mga bisita para mabahagi nga po ng salita ng Diyos. JYP Song Practice. Senior Song Practice. Sunday School. Midweek Worship Service and Prayer Meeting. Marine Bible Study and Fellowship. Taytay Ministry Worship Service. San Mateo Home Bible Study. Kamuning and Cubao Home Bible Study. Yun po yung mga naganap nitong nakaraang linggo. Yan po. At dadako naman po tayo sa mga mag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Happy birthday po kay Sistes sa December 16. Kay Brother Mark ng December 19. At kay Brother Jerome ng December 21. Nawa po, pag atin po sila nakita, atin po silang batiin ng isang maligayang kaarawan. At happy anniversary sa mga sumusunod. Yan po, happy anniversary po kila Brother Jojo and Sis Carol sa December 18. Kay Brother Nap and Sis March, December 18. Kay Brian and Sis Cosette ang December 18. Yan po, nawa po, patuloy po lumago ang inyong pagmamahalan at mahabang pagsama pa. Yan po, para po sa additional announcement and reminders, daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao, members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Yan po, magkakaroon po ng final coordinating meeting with Pastor Evias for Missions Conference and Church Anniversary. Ito po ay para sa mga key people na kikilos po para sa ating MISCON. December 15, yun po, 3 p.m. sa Bigonia Room. At ang nalalapit na po nating 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary na gaganapin po ng December 18 to 22. Last 3 days na lang po. Excited na po ba ang lahat? Amen. Yan po, ito po inaasahan natin sa loob lang ng isang taon. At kaya po, maging excited po nawa ang bawat isa sa atin. Thanksgiving offering, December 22, 2024. Midweek service and prayer meeting, December 25. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service sa Kamarin, Caloocan, Friday, December 27. Home Bible studies for 5 families sa San Mateo, Rizal, Saturday, December 28.
Worship service, Taytay Rizal. Go Ye Cubao activities, Bible study, BKBC, and tract distribution every Saturday, December 28. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship theme ngayong araw po, manalangin ng may pagsunod. Hango po sa 1 John 3:22-23 at sa darating pong December 29, 2024, ang pag-ibig ay nagtatakip sa unang Pedro 4:8. Adult Sunday School class every 3 p.m. at Begonia Room. Lord's Supper, nagaganapin naman po sa January 5 after Adult Sunday School class. Yan po. At tayo po yung makakatunghay ng isang video presentation para po sa update ng ating MISCON na susundan po ng testimony ni Sister Porsche Miranda. Mga Kristiyano, ang kaharian ay nasa panganib. Ang Panginoon ng kadiliman ay nagtipon ng kanyang masasamang hukbo upang salakayin ang ating lupain, nagkakalat ng kaguluhan at pagkawasak saan man sila magtungo. Mula sa Albao City Hall hanggang sa Juliesa Resort, ang ating mga lupain ay walang humpay na sinusugod ng mga masasama tulad ng orcs, goblin, at dark wizards ay nagbabantang sirain ang ating mga depensa. At ang pinakamatatapang na Kristiyano lamang ang maaaring humarap sa kanila. Ihanda ang inyong mga armas. Ibahagi ang mga bersikulo sa Biblia. Ipagtanggol ang kaharian. At tapusin ang Missionopoly. Tatapusan po ba natin ang ating Missionopoly? Tatapusin po ba natin ng may mataas na paggalang sa ating Panginoon? Amen. Naway hindi po tayo masiraan ng loob. Alam niyo po ba na nung last 2 weeks ago, sabi nga ni Pastor na magbayad na, may ibigay na ang ating mga pledges. Nagbunga po yun. At nakita nyo naman po na lumagpas na po sa kalahati. Maaaring ang kalahati ay isa sa atin na nandito. O maaaring ang ibang kalahati ay lumilipad na papunta dito. Maniniwala po ba tayo? Amen. Maraming salamat po. At nawa, ito po yung hamon nga po ni Pastor na nawa ang bawat isa ay dumating sa December 18, 19, 20, at syempre sa 22.
Nakasama rin po ang inyong bisita. Ano pa? Yan, Thanksgiving offering. At dahil tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoong dakila. Kaya lahat po ay inaanyayahan sa December 18, 19, 20, and 22. Ayan, kaya welcome na welcome po ang inyong mga bisita at nawa mapuno po natin ang ating Bethany Baptist Church, Cubao, para i-welcome din ang ating mga missionary. Maraming salamat po. Good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. And gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa blessings and protection na binibigay niya sa family namin dahil simula noon hanggang ngayon, hindi niya kami pinapabayaan. And pinupuri ko rin ang Panginoon dahil sa buhay individual, may sarili tayong trials, pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo nagsisimba sa church. And pinapasalamatan ko din yung Panginoon dahil hindi niya hinayaang magstay ako sa pagkalugmok dahil sa trials sa buhay. And binibigyan niya tayo ng tao para maging encouragement sa atin katulad ng mga ate and kuya sa church, kapatid sa pananampalataya dito sa simbahan, mga kaibigan, kaklase, and teacher, and lalo na sa pamilya. And pinapasalamatan ko rin ang Panginoon dahil sa ministry na pinagkalooban niya na maging parte ako sa worship ministry and sa children's ministry. And yun din, yung sa parents na binigay ng Lord sa amin na hindi kami sinusukuhan kahit anong trials na maranasan namin bilang pamilya. And sa panghuli naman ay nais kong magpasalamat sa Panginoon dahil yung mga nangyari sa buhay ko, inalaw niya to at dahil doon, naging ako ngayon kung paano ako manampalataya dahil yun sa mga pinagdaanan ko kasama ang Panginoon noon. And nais ko magpasalamat kay Ma'am Marge dahil binigyan niya ako ng opportunity makapag-testimony dito sa harapan. And binabalik ko, glory be to God. Thank you po. Ayan po, maraming salamat po sa testimony na yan. At nawa po ang bawat isa po sa atin ay magbigay din ng kanya-kanyang testimony kung paano gumalaw ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Yan, tayo po tumayo lahat. Only God will answer our prayer. Always. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little bit? He knows you can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him, you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts. On a lofty mountain peak He's there, in the meadow by a stream He's there, anywhere on earth you go He's been there from the start. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him, you can cry when you're alone. To Him you don't have to pray out loud. To Him He knows your thoughts.
mountain peak. He is there in the meadow by a stream. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answers in His Word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to. God answers prayer. Amen. Maaari na po tayo magsiupon lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin tawagin po ating pastor, Pastor Ives Acorda. Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Good morning. At sensya na kayo, medyo makulit po kami. Ibig lang po bigyan din muli ating pong Wednesday. Yay! Ating pong missions conference. Wala na po yan. Sa alam ko po, ating magdaratingan po yung mga ating guest pastor missionaries po as early as Tuesday, Ma'am Bibian, Tuesday, no? At sa ngayon po, hindi ko alam yung exact number, pero I think mga 12 o 14 ba, Ma'am, ang darating na mga pastor missionaries all over the Philippines. At ano po, meron silang makasama. Kaya probably, ang darating po siguro lahat-lahat. I don't know the exact number, baka 25, no? Up, siguro po, no? So, ibig ko lang pong bigyan diin, alam nyo na kasi yung mga schedule, Wednesday, Thursday, Friday, yan po ay 7 o'clock. At ang ating pong worship service muli sa Sunday po ay 9 o'clock. At meron tayong Bethany night or family night po, 4 o'clock po ng Sunday. Of course, ang ating pong Thanksgiving offering, ibigay pa rin sa Sunday morning po yan. Ngayon, para lang po sa inyo impormasyon, ang ating naman gagawin po for our missionaries and pastors, meron po tayong in-schedule na activities para sa kanila na talagang sana po magbisa ka ng kagalakan at sana ma-recharge sila. Kasi niniwala po ako, I'm sure you share this sentiment, na ang buhay po ng pastor at missionaries talagang yan po ay very challenging, no? Sila po ay pagod, sila po ay hirap, ganyan, may mga pagsubok. Kaya sabi po natin, sarili ko lang, na siguro time naman ng Missions Conference Anniversary, para sila po ay mag-relax, di po ba? Yan, no? Kaya sa Thursday po ay meron tayong schedule po na sa kanilang swimming and outing. Yay! No? So, nga lang po, kasi bayad yun, no? So ano po, sila po ang main roon. Pupunta, plus kami mga alalay nila. Yan. So, yan po ay summary. Sa Mateo Mambibian, no? Tayo po yung nag-arkila po ng private place, private pool. Para sila po ay makapag-relax, yan, kain, swimming, fellowship po, no? Ayan po. Nawakasan naman po sa Friday naman, yung programa po dyan, tawag nating wardrobe refresh. Wow, saan po si wardrobe refresh, no? Naman po ay opportunity para sa kanila po na matuwa dahil we're treating them po sa sa wardrobe. Ayan po. Meron sila yung mga mga men, pastor missionaries po, sila po yung merong bagong barong, short sleeve barong, yan, with inner garment, plus po yung socks and handkerchief, no? Di naman po kayo ng mga asawa, meron din counterpart po na upper garment na maganda. Yan po ay ibibigay para sila matuwa at dahil po sa kinagabihan, meron po tayong picture taking. Yan, para sila po ay wow, no? Purang gagwapo mo nila, no? With their wives. Yan, no? At yan po ay whole day po yan, probably morning matapos na yan. Hapon naman po ay meron silang treat naman na relaxation, yung pagpapaganda, papagwapo, no? So, ano yung pastor? Ano po yun? Ako sabihin kasi, baka mainggit kayo, Awas po, mga alas 3 po hanggang 5, meron pa tayong
kapihan ng mga pastors. Yan po ay roundtable discussion with me, other pastors, tungkol sa mga current issues po sa ministry. Okay? So, hindi po tayo gaanong nagko-focus talagang parang gusto bubombay mo sila sa mga lessons, mga preaching. Kasi nga po, ay ating ginagawa sa the whole year na, di po ba? Oo. So, and we've asked them, no? Ayaw nila mag-preach, gusto sila talagang ma-revive, sumigla lalo. Para pag uwi nila, yan, nandiyan naman po sila sa kailangang panghamon sa gawain. Kaya pong ating mga activities, yung expense po sa swimming and outing sa Thursday, yan po ay shoulder ng church, no? Yan naman pong wardrobe refresh, yung kailan pong barong and everything sa mga ladies, yan po, ay meron po nag-sponsor, no? Kaya nawapagpalain ng Panginoon yung mga sponsors natin. And I'm sure hindi lang po isa. I'm sure kayo po lahat talaga ay part niyan, no? Kaya ibig niyo mag-sponsor po, kayo po ay more than you've given in your pledge. Yan po ay welcome po para sa ating lahat, no? And by the way po, meron tayo pong dinagdag po na program. Kasi alam niyo po, ang Bethany Cubao, nais ko po siyang kilala, of course, by the Lord and by the people around, na tayo po ay mga taong merong mapagmahal na puso. Totoo po ba yun? Yeah, no? We are a church of compassion and love. At syempre, mga minamaalan niyo po, pag itong holiday season, maraming mga masaya, pero marami rin maulungkot. Di po ba? Oo, kasi iba, ang daming mga pagkain, ang daming mga bago-bago, kung ano yung mga bago. Pero iba naman po, they feel sad and probably miserable kasi wala silang mga blessings, no? Kaya sa sa Thursday and Friday, tayo po ay merong promotion, parang project. Para at least naman po, tayo makatulong po bilang outreach po sa ating community. Na, di ba, ang Pilipino po kasi di baling walang masarap na ulam, basta meron masarap na bigas, di ba, kanin, ganyan. Kaya, I challenge you po may namahal, no? Na tayo po magkaroon ng puso mapagmahal sa ating mga kapitbahay, sa mga kaibigan nyo na kapuspalad, na sana po wala silang ganong blessing this holiday season. Bring them po sa Thursday and Friday, no? Sapagkat bilang pong kindness po and compassion ministry natin church po, we're giving away po sa bawat first-time visitor po na hindi lang po ng packed dinner, kundi we're giving them po for every first-time visitor po na 5 kilos ng rice. Yan, no? So, yan po. Ating target po ay 50. 50 po ng Thursday at 50 po ng Friday, no? For every first-time visitor you bring, meron po siyang bibigyan natin na packed dinner para pag uwi niya, meron siyang mga kain. Same time po, meron siyang 5 kilos po na bigas. Para naman po, di ba, para mag-holiday season, at least nakatulong tayo sa mga nangangailangan. Sila po yung masaya. At naniniwala ko mga minamahal, I believe in the biblical teaching na ang nagdidilig ay niniligan. Di po ba? Ang nagbibigay pinagpapala. Kaya wag tayong mag-hold back, no? Tayo po ay maging mabuti at mabait sa mga nangangailangan. Para ang mga kaibigan niyo mga minamahal, hindi na sila blessed spiritually dahil po sa preaching, sila po ay blessed pa materially, no? At least masaya ang kanilang pamilya na may sila pong bigas na may uwi. Yan, no? Kaya kung kayo po ay merong more or less na tiyak na magbisita po sa Thursday and Friday, just give the names po kay Ma'am kay Ma'am Vivian para sila po ay malista. Then when they come, ito pala yung bisita ni Ma'am Cecil, bisita ni Ma'am Erna. Then we'll give them po yung blessing na ating handa for the holiday season, no? Para naman talagang tayo magliwanag sa ating community. Kasi, alam nyo, para sa akin, parang kulang na yung mission anniversary, parang tayo-tayo lang, di po ma? Tayo-tayo lang po sa mga past missionaries. Paano naman yung sa San Martin, sa Kaunlaran, di po ba?
at ma-feel po nila na habang binabless ang Bethany Cubao, siya rin po ay nabibless. Diba? Ayan. No? Kaya po, please po, tulong-tulong tayo, no? Meron na rin po nag-sponsor na ating pong bibigay na additional pack dinner and rice. Yan naman po, hindi gano'n marami yan. Siguro mga 4 na sako lang, more or less, no? Tama ba yun? 100, tama, mga 4 na sacks lang yan, mga 200 kilos. Pero yan mga minamahal, yan po ay blessing, no? Na makikita po ng Panginoon at siya na pong bahala mag-bless sa ating iglesia. Okay? So, yan lang po all you have to do is invite. Bring them, no? Bring them in, no? Para sila po ay makapagiling sa salita ng Panginoon at tumanggap po ng blessings na rin po sa ating Panginoon. Ngayon po ating pong aralin ay hango po sa unang 1, 3:22-23. Alam niyo po, kung meron man tayong pinakamahalagang dapat gawin upang tayo maging matagumpay sa ating mission anniversary, yan po ay prayer. Prayer, no? So, maaaring tayo po ay nakafocus sa pledges, sa pagkapaganda ng ating building, sa mga accommodation, sa kitchen. Pero po, lahat pong yan ay, kung tuusin, ay maliit na bagay kung ikumpara sa kahalagaan ng pananalangin. Sabi nga nila, pag tayong gumagawa. Pero pag tayo nanalangin sa Panginoon, ang Panginoon ang gumagawa. Alam mo ganun yung mga minamahal, ganda pa sa panalangin, kahit sino kayong Kristiyano, bata, matanda, mayaman o hindi, kapag-araw hindi, pwede kayong manalangin. Di po ba? Yan po ay gawin natin mga minamahal. Starting today, araw-araw po, let's pray for the success of our MISCON and our anniversary. Manalangin na may pagsunod. Basahin ko po para po sa inyo ating pong teksto sa unang 1:22-23. At anumang ating hingin ay tatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak, si Jesucristo, at tayo mag-ibigan ayon sa binigay niyang utos sa atin. Tayo po manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salitang amin nabasa. Nawa ito nga po yung magtulak sa amin na laging manalangin at manalangin po na may kasamang pagsunod sa inyong kalooban. Nawa kami po yung magtiwala na sa aming pagsunod, panalangin, kaya patutugon ng Panginoon sa aming makahilingan. Nawa niyo ba na Espiritu manguna po sa aming pag-aaral na ito at kung meron naman po sa amin na wala pang katiyakan ng langit, kaligtasan, kaya gumawa ng paraan ng Panginoon na siya po ay magpasya. Tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko ng kanyang buhay. Damdalain sa ni Kristo Jesus. Amen. Manalangin na may pagsunod. Isa po sa pinakatakilang pagpapala ng isang Kristiyano mula sa ating Panginoon ay makalapit po sa Diyos sa magitan ng panalangin. At tayo po ay may katiyakan na ang Diyos po ay handang makinig sa ating mga panalangin ay siya rin po ay tutugon sa ating mga kahilingan. Ngunit po, meron po mga aspeto ng panalangin na rin dapat ganapin upang ating makamtan po yung katiyakan na yan. Sabihin naman, hindi po lahat ng panalangin dindigin ng Panginoon. Meron po siyang mga bagay, mga matakating mga kondisyon upang ating pong panalangin na kanyang dinggin at ang ating pong kahilingan ay kanyang ibigay. Una-una mga minamahal, dapat tayong manalangin na merong sinseridad. Sincerity. Sabi nga ng isa, ang panalangin po dapat ay hindi lamang sa nguso, kundi mula sa puso. Yan. Ano kasi, I think si Pastor Nessie Dan po nagsabi niyan, no? Originally, narinig ko,
Hindi po dapat panalangin na paulit-ulit. Dapat po tayo manalangin na sincere. Manalangin po tayo nila para makita ng mga tao, tayo mapuri, o manalangin parang ritual lamang o parang automatic na, no? Manalangin may sinseridad. Ikalawa po, kailangan tayo manalangin na merong pananampalataya. Isa pa po yan, no? Sa una, sincerity. Pangalawa po, faith. Manalangin po tayo at may pagtitiwala na dininig ng Diyos sa ating mga dalangin. At gaganapin niya po ang ating kahilingan. Una-una po, dahil kaya niyang tugunan ating mga panalangin. Nothing is impossible with God. At pangalawa po, nais niyang tumugon sa atin. Dahil siya nga po ay nagmamahal na Diyos at mahabagin na Diyos. Kaya naman minamahal tayo malangin na mayroong sinseridad. Pangalawa po ay pananampalataya. Pangatlo po, kailangan tayo manalangin ay sa kalooban ng Diyos. Sabihin po, dapat natin i-align, no? Ipila, ilinya. Parallel po dapat, no? O nakalinya, ang ating nais sa nais ng Panginoon. Magkahawig dapat ang gusto natin at gusto ng ating Panginoon. Kailan ba, meron kayong kaaway. At kayo naiinis dahil, halimbawa, yung kanyang aso laging pinapadumi sa inyong harapan. May ganyan mga tao. Ayan, no? Ginagawang CR yung inyong harapan. O kaya, 2:00 ng madaling araw, nag-ibidyoke pa. Eh, mabuti kung boses niya kay Mariah Carey o si Celine Dion. Gusto mo tuloy siya, pero ba manalangin na yan? Yung boses niya mawala. Hindi mo minama sapagkat sabi nga po, kahit nga kaaway, ay dapat, patayin, mahalin. Yung gagawin niya, masama yan, no? Kaya po maminaw, dapat po ang panalangin natin according to God's will. Yan, hindi po yung para bang pinipilipit mo ang kalooban ng Diyos. Panginoon, bigay mo sa akin to kahit ayaw nyo. Hindi pwede mga minamahal. Kailangan po ang hingin ay yung kalooban ng ating Panginoon. At pang-apat mga minamahal, yung ating paksa ngayong umaga, hindi lamang sinseridad, pananampalataya, kalooban ng Diyos, tayo manalangin po dapat na may pagsunod sa ating Diyos. Yan, no? Obedience. Ito po ang ating paksa ngayong umaga. Una-una po, ating pag-uusapan, malangin na may pagsunod sa Diyos. Sumami na dapat po ang prayer, lagi may kasamang obedience. Tanya po yan, ha? No? Di ba yung anak ninyo, pag napakatigas ng ulo, di ba? O napaka-suberbio, tawag nila, rebelde. Kaya ba'y gaganahang ibigay ang gusto niya? Ha? Siguro, nek-nek mo, no? Sumunod ka muna, bakit na pakinggan? Magaling ka na pag humihingi. Parang narinig ko na ilang beses yan. Parang narinig ko na ilang beses yan. Magaling ka na pag humihingi. Pero pag sunod, naku! Ngayon po, kung ganun po tayo sa Panginoon, agon tayo sa ating mga anak, palagi ko po hindi nalala yung Panginoon dyan, sapagkat nais rin po ang ating panalangin ay may kasamang pagsunod sa Kanya. Diba? Of course, pwede pong gawin ng Panginoon yung ating inaasahan, di po ba? Sabi nga sa Efeso 3:20, bibigay ang Diyos higit pa sa ating hinihingi at inaiisip. Pero ito po yung general rule General rule ng panalangin po dapat may kasamang sinseridad, pananampalataya, no, ayon sa kalooban ng Diyos, at pagsunod sa Kanya nais para sa ating buhay. Una naman, manalangin tayo na may pagsunod sa Panginoon. At kalawa, ano ba yung dalawang utos na binigay sa teksto na dapat sundin upang tugunin po ating mga panalangin? Napakaganda po nito, no? Talagang talaga ang Biblia talaga ang sarap basahin. Talagang, you will be satisfied with what you read. Tama ito. Kaya una-una po, manalangin na may pagsunod sa Diyos. Kaya sabi sa 22,
Verse 22, at anumang ating hingin ay, tinatanggap. Sana doon na nag-end, no? Period na lang. Kaso hindi eh. Natin sa Kanya, sapagkat, ayun, may dahilan pala. Tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, para sa akin po yung last two clauses or phrases, parang parallel sila eh. Parang hawig ang ibig sabihin. Tutupad ang Kanyang utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Panginoon. Natural, pag ginawa mo yung utos ng Panginoon, mutuwa sa inyo, di po ba? Yan, no? Kaya yung po yung kondisyon. At nagapin natin ang ating hiningi sa Panginoon sapagkat or on the condition or unless, no? Yan, no? Given, sabi yan, tuparin natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kaya nga po, pag ating pong nilutupad ang utos ng Panginoon, huwag ka na umasa na may sagot ang dalangin mo. Sabi ng Panginoon, huwag iwanan ang pagtitipon. Atin naman pong tradisyon na, Sunday ang pagtitipon. Panginoon, nawa ay magkaroon ng pera para makasama sa outing sa Sunday morning sa Boracay. Ito pa rin gawin man ang Panginoon panalangin mo, nawa wag bigay. Nawa wag ibigay sa iyo yun, para di ka makalis. Sapagkat pag Sunday morning, mga minamahal, dapat dito kayo sa panambahan ng face-to-face worship. Amen. Hindi po sa Boracay. Monday to Saturday, mag-Boracay ang gusto mo. Pero huwag mo na nakawin yung araw ng Diyos. Ginagawa, bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Kung tayo pinamumuhay po sa bisyo, huwag kaasa na ang panalangin mo, tingin ng Panginoon? No way, no? Kaya mga minamahal, yan pong prinsipyong yan, ang prayer at may kasamang obedience, yan po ay binanggit sa Biblia ilang beses eh. Hindi po yan something na unique, no? Sa verse na ito. Halimbawa, John 15:7. Ang sabi po roon, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo kung kayo'y magsipanatili sa akin, yan, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo. Yan, no? Kaya po, meron po kondisyon na hingin ninyo ang inyong ibigin at gagawin sa inyo, pero, inauna, sabi dyan, magsipanatili kayo sa akin at ang salita ko ay magsipanatili sa inyo. Sabihin po, ating gagawin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, ano lang to, parang illustration lang. Ang pinamagandang, position sa prayer, ito yung Bible, nakaganyan kayo sa Bible eh. Di ba? Kasi alam mo yung, pero nalangin mo, ayon sa salita ng Panginoon. Hindi ka pwedeng tagutin ng Panginoon kung ang buhay natin po ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kailangan magsipanatili sa atin ang salita para po ang Panginoon makinig sa atin. Kawikaan 15:29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ayan, no? Kaya kailangan po tayong mamuhay ng mabuti. Upang tingin ng Panginoon ang ating mga dalangin. Kung tayo namumuhay po ng taliwas sa salita ng Panginoon, ating pong hinisunod sa Kanyang kalooban, huwag na kayo umasa na ang Panginoon didinig sa inyong panalangin. It's useless. Sapagkat yan po ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, may tanong niyo sa akin, Pastor, ano yung mga utos na yun? Kung saan po sa verse 22, at anumang ating hingin ay atanggap natin sa Kanya, sapagkat tutupad natin ang Kanyang mga utos. Ano yung mga utos na yun? Ano dapat sundin para tayo ay digin ng Panginoon sa ating mga panalangin? Marami po tayong mga sabing utos eh. Una-una, siyempre, yung dalawang pinakamalagang utos, di po ba? Ano yun? Mahalin ang Diyos. Ayun lang ba?
Hindi lang basta mahalin ng Diyos. Diyos na iyong buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, no? Buong puso. So hindi po basta-basta mahalin ang Panginoon. Kasi marami naman nagkasabing mahal ang Panginoon Pero mas mahal nila ang pera. Ang Panginoon parang fling lang no? Pero talagang true love nila yung sanlibutan. Kailangan po ang pagmamahal sa Panginoon, siya lang at buong buo. Tinatawag ko naman na ang Panginoon dapat mahalin inclusively and exclusively. Daan yan, Kaya sabi nga doon sa Mark 12 po, the Lord is one, no? Isa lang ang Diyos. Kaya po sa ating buhay dapat, isa lang ang nasa trono ng ating puso, ang Panginoon lang. Exclusive. Wala dapat siyang karibal sa ating pag-ibig sa Kanya. Mahal mo yung ibang tao, pero yung pag-ibig na talagang para sa Diyos, sa Kanya lang bibigay. No? Walang kondisyon. Total love. Unconditional devotion. Ayun po sa Panginoon. At pangalawa po, inclusive. Sabihin po, lahat-lahat. Lahat-lahat. Buong lakas mo, buong isip mo, buong puso mo, buong kaluluwa mo, bibigay mo sa Panginoon. Pinatawag po na unang utos, no? Binabalang utos, exclusive and inclusive love sa Panginoon. Pangalawa po, ano yung pangalang utos? Mahalin ang iyong kapwa. Yun lang? Hindi. Kasi marami namang, pastor, mahal ko yung kapwa ko, mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung girlfriend ko sa kabilang bayan, mahal ko yung sales lady sa department store. Masyado ka naman nagmamahal siya. May kilala akong ganyan, Sabi sa Biblia, mahalin mo ang kayong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya hindi ka pwede magmahalang, mahal mo yung asawa mo, mahal mo pa yung ibang mga babae. Hindi pwede yan Yung ayaw tawa, no? Ito po kumisa na gusto mong gawin sa iba, pero ayaw gawin ng iba sa'yo. Di ba? May mga taong nagnanakaw, pero galit pag sila ninakawan. Di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya sabi nga sa Biblia, yung tawag na golden rule, ano yun? Kung ano ang nais mong pagitungo nila sa iyo, ay pagitungo dapat sa kanila. Di ba? Kayo ba ibig niyo tumanggap ng bigas? Kaya sa Thursday, Friday, magbibigay tayo ng bigas. Di ba? Kasi kung gusto niyong tanggapin, di po ma? At ibigay po sa ating kapwa. Hindi magbibigay po ng alak o ng sigarilyo. Dahil alam ko, ayaw niyo, di ba? Ayaw niyo, di ba? O gusto niyo rin? Ibigay bigas lang. Bigas lang, kaya ibig niyo tumanggap ng bigas, magbigay tayo ng bigas. Ayun po ang dalawang utos na mahalaga. Mahalin ng Diyos inclusively and exclusively. Mahalin ang kapwa tulad ng kailang ating pagmamahal sa ating sarili. Ibig niyong gumawa ng mabuti gawa ng mabuti, tayo gumawa ng mabuti sa iba. Yan po ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Yan, no? Ngayon po, meron namang utos po ng 10 utos, di po ba? Yan, isa rin yan. So, yun ba yung 10 utos na dapat gawin? Kailangan din yan, di ba? Mali mo, isa lang ang Diyos mo dapat, tapos huwag gagawa ng mga rebulto, na huwag mong baliwalay ng pangalan ng Panginoon, igalang mo ang Sabat, etc. Down the line, no? Huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang magbibintang, etc. No? Lahat po yung mahalaga rin po yan. Ano yung mga minamahal? Ano lang to para lang information sa inyo. Itong mga Hudyo po, mga Hudyo, tawag silang yung Torah. Torah po, T-O-R-A-H. Yan po yung first 5 books of the Bible, Old Testament. Matthew, Luke, John, yun ba yun?
test ko lang kayo. Kasi baka, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and, yan. Paano kayo mirapan? Jelm. Yan. Jelm. Yan. And dyan? Jelm. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Alam niyo po, mga Hudyo po, ayon sa aking pagkasaliksik, out of those 5 books po, meron silang parang inipo na 613 commandments. Yan. 6, 1, 3. Yan. No? Yan po yung total na commandments po ng mga Hudyo. From the first 5 books of the Bible, yung pitawag na Torah. Yan. O Pentateuch sa atin. Penta means 5. No? Kaya po, napakarami, no? Pero mga minamalan niyo po, ang Panginoon napakabuti. Kasi po, sa ating teksto, kahit napakaraming utos, meron tayong 2 mahalagang utos, pinakamahalaga, meron tayong 10 utos, meron tayong 613 commandments sa Old Testament pa lamang, first 5 books. Pero sa pong teksto, may 2 bagay lang na bigyan ng Panginoon. 2 bagay lang. Na para sa akin po, napakahalaga talaga para tayo po itinugin po ng ating Diyos sa ating mga panalangin. Yan po yung 2 napakahalagang utos. Sabi sa verse 23 po, at ito ang kanyang utos. Una-una, manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yan, una. Pangalawa po, tayo mga ibigan. Ayon sa binigay niyang utos sa atin. Ngayon, ito lang mga minamahal, in question kung ito parang tawag kong no-brainer, no? Pero, ito niyo po yung hawig nito, parang may kahawig ito, Anong kahawig po niya sa ating, usama kayo na lang? 2 utos din. Di ba? Kahawig yan. Yung unang utos po, tungkol sa Diyos. Di ba? Yung pangalawang utos, tungkol naman sa kapwa. So ito po para pong salamin to ng 2 greatest commandments. Di ba? Sabi kanina sa Mark 12, unang great commandment is to love God inclusively and exclusively. Ito naman po ay manampalataya kay Kristo. Di ba? Hawig sila. Pangalawang minamahal, love others like yourself. No? Ito naman po, tayo naman mag-ibigan. Di ba? Pakaganda mga minamahal ang Biblia, di po ba? Talagang consistent siya. Kaya po ito po 2 bagay, alin dapat gawin? If you want your prayers to be answered, you must do these 2 things. Yan, no? Maliban sa sincerity, sa faith, sa pray according to God's will, kailangan mo tayong sumunod sa Panginoon. Una-una, tayo manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yan, no? Manampalataya sa Kanya. Kung ngayong umaga po, niyo pa kilala si Jesus bilang inyong tagapagligtas, Panginoon at Hari niyong buhay, kailangan niyo pong gawin yon. Sapat kailangan kayo manampalataya kay Kristo para po inyong mga panalangin ay dinggin ng Diyos. At pangalawa, minamahal, kailangan tayong magmahalan. Kaya, magmahalan. Kaya kung di nyo mahal yung katabi nyo dyan, baka hindi po dinggin ang inyong panalangin. Sabi ni Ma'am Cecil, sige Pastor, mahalin ko na itong katabi ko. Para lang dinggin ng Panginoon ng aking panalangin. Pero ganun din po, sabi ng katabi niyo, Ma'am, sa inyo. Ayan, no? So, mga minamahal, yan po 2 bagay na yan, Ngayon, kapasin niyo, mga minamahal, kung paano po yung 2 greatest commandments is about vertical, loving God, no? At horizontal, loving others. Pareho po nito, di ba? Pareho lang, di po ba? Na tayo po ay manampalataya kay Jesus at tayo po ay magmahalan. Lagi pong ganyan ang salita ng Panginoon. Merong vertical, may horizontal. Kaya nga po, napaganda po ng larawan pinakatanyag na larawan ng Kristyanismo is a cross, di po ba? It's a cross. It's about vertical and horizontal. Laging magkasama po yan. Loving God and loving others. Believing in Jesus at tayo magmahalan. Kaya una naman minamahal, unang utos para tayo dinggin ng Panginoon, kailangan tayong manampalataya sa ating Panginoon Jesus.
Ngayon, bakit mahalaga ito? Nakakalungkot mga minamahal, no, na naalala ko tuloy yung ibang sekta, di ba? Na lang mag-Sunday ngayon, maraming tawag na Christian nagisimba. Wala po tayong ibang dapat pagkatiwalaan sa ating dalangin, kundi si Jesus. Hindi po yung nanay niya sa laman. Hindi po yung tatay niya. Hindi niya nga tatay yun, tuusin, di po ba? Tatay lang sa pangalan eh. Yan. Hindi yung mga kapatid niya. Hindi po yung mga apostol niya. Ako, totoo lang mga minamahal, gusto kong humingi doon sa mismo, diretso na ako eh. Ayaw na umikot-ikot. Kasi pag umikot ka pa, baka meron pang toll. Kaya pa nagmamahal po yung mga gulay natin, saka mga purto. Ano yung bakit? Kasi tuwing diba, daan sa probinsya, yung mga delivery, meron nag-check. At kung ayaw mo gano'n ma-check, kailangan mag-issue ng check. Ba't ako dadaan pa sa mga tao, sa panalangin ko, samantalang sabi ng Panginoon, siya na ang daan, di po ba? Si Jesus na. Kaya hindi ko mainyaman yung mga tao, paikot-ikot pa eh. Saan pang sinong santo, sa nanay niya, ganyan mga minamahal. Doon ako sa Jesus. Sapagkat siya na po yung dapat kong panampalatayaan. Siya po sabi ng Biblia sa 1 John 3:23, no? Ngayon po, bakit ito mahalaga na mamatay kay Kristo para sa ating panalangin? Ba't hindi nga po sa nanay niya? Ba't sa anak niya? Wala pa na anak o ibang anak ni Maria, no? O yung mga apostol. Manalangin tayo kay Peter, kay Paul. Hindi maminama sapagkat si Kristo po ang ating tanging tagapamagitan. Wala na pong ibang tulay. Wala ibang tulay. Siya lang po ang ating saserdoteng magdadala sa ating panalangin sa trono ng biyaya, ang ating Diyos Ama. Siya lang po merong passcode, papuntang langit. Sa ating mga panalangin, si Jesus lamang. Kaya sabi niya sa John 14:6, di po ba, ako ang daan. Ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sino man hindi makaparong sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya lang po mga minamahal. No? Kaya, kwento lang po sa inyo isang insinari kahapon, pumunta akong Taytay. Kasi grabe ang traffic talaga ngayon, di po ba? Grabe. Nung ako po ay paliko sa isang intersection sa Taytay, nakita ko yung mga sakyan, ang dami-daming nag-unahan. Tapos meron pong roon, meron parang traffic enforcer. Diyan ako sa may sa may Manggahan. Ngayon, dahil nga po gitgitan, sabi ko, kaya yung aking motor, pass ko ganyan, di ba, sir? Stroke na di ba? Parang mo yung gusto roon. Kaya yung mga minamahal, sabi ko, mali yun kasi may traffic enforcer Hintayin niya yung mga sakyan bago kumaliwa. So yung mga minamahal, kailangan sumunod Hindi ka pwedeng, babrasuhin mo sarili mong paraan para makati ka sa papuntahan mo, no? Ganun po ang panalangin mga minamahal. Huwag natin brasuhin, no? Sapagkat isa lang po ang daan, si Jesus lang. Huwag tayo gawin mga daan mga minamahal. Siya lang po ang tanging ating kapamagitan, ating intercessor. Sabi nga sa Hebrews 7:25, dahil dito, siya ay makapagliligtas na lubos sa mga sinabi sa Diyos sa magitan niya, si Jesus, palibasa ay lagi nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Ang iba pong mga tao, maging sila po ay mga natawag na mga banal, mga santo, di sila tagamagitan ng Panginoon. Siya lang po, siya ang tagamagitan mula sa tao, patungo po sa Diyos Ama. Wala nang iba.
Ibig yung makarating po sa langit ay inyong panalangin, dumana kayo sa tanging daan. Si Jesus lamang. Huwag kayong mambrasa, huwag kayong may milit sa ibang paraan. Tanging po si Jesus ang tanging daan. Ngayon, kung tayo po ay may sariling paraan, pwede kayo manalangin, pero tiyak ko sa inyo, ang prayer nyo hanggang kisame lang. Hindi abot sa langit. Tapos Jesus naman po ang tanging daan. At yun po, mga minamahal, isa pong assurance sa akin, di po ba? Kasi totoo lang, kung minsan ating mga panalangin, mga mali-mali hindi tama kung minsan. Pero dahil nga po si Jesus po ang nagkamamagitan, bagas ano po, inaayos niya ating panalangin. Sometimes we pray in ignorance, sometimes we pray in selfishness, no? Minsan po, ating panalangin, mali-mali. Pero ang Panginoon po ang nag-aayos sa ating panalangin, si Jesus. Siya po ang nagkamamagitan. At kapag siya po ay naghatid ng ating panalangin sa Diyos Ama, tiyak po tayo na ating panalangin po ay didinggin. Jesus is praying for us. Jesus is praying for me, for you, for all of us, mga Christians, no? Sa Kanya po tayo magtiwala. Kasi sabi nga po ng isang missionary, if I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Yet distance makes no difference. He is praying for me. Siya po, Jesus po, ating dakilang saserdote o pari sa langit. Ating abogado, advocate, intercessor, mediator. Siya po ang tanging tulay mula sa atin patungo po sa Diyos Ama. Saan tayo magtiwala? Manabra tayo kay Jesus. Ngayon, isa pa pong dahilan para sa akin, kaya kailangan po tayong merong tiwala kay Jesus para ating pong dalangin ay sagutin, sapagkat siya lang po ang tanging paraan upang tayo maging anak ng Diyos. Yan, no? Siya lang po ang tanging paraan. Ngayon, kung kayo po ay pupunta sa Malacanang, at halimbawa ako, pupunta ako Malacanang, anong sabihin sa akin ng mga gwardiya roon? Ang ginagawa mo rito? Gusto ko makita po si Sir Bongbong Marcos. Ba't sino ka ba? Hindi man tayo kilala Ako po si Sandro. Hindi ka Sandro, ikaw yung nakasando lang. Ngayon ko kayo po, ako po si Sandro, papasukin ba ako palagay nyo? Kaya ba sino yung Sandro? Sino yung Sandro? Anak niya yun! Amayda kayo hindi kayo sa mga pogi niya kilala no? Si Sandro po, di ba siya anak ni, ni Lisa? Saka ni Bongbong, yan. Pag po kayo po yung si Sandro, pag po sa Malacanang, papasukin ba kayo? Siyempre, anak kayo siyempre. Pero kayo po ay si Ebies, kaya nakasando pa kayo. Kaya papasukin, no? Kailangan kayo maging anak para kayo po papasukin po sa sa Malacanang. Ngayon mga minamahal, isa pong dahilan na tayo po ay handang dingin ng Panginoon, Diyos Ama, sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Di po ba? Hindi kailangan magsando. O hindi kailangan maging Sandro. No? Dingin ang inyong panalangin. Dahil kayo po at tayo po ay mga anak ng Diyos. Ayan. Di ba? Mga anak natin, malalakas sa atin. Di po ba? Si Isaac, malakas sa akin. Pag namingi yan, madali lang yan. Punta kay mami. Ayan. Malakas po. Malakas po mga anak sa tatay at sa nanay. Di po ba? Ganun po tayo mga minamahal. Sapagkat tayo anak ng Diyos, tayo po'y nidinig po na Diyos Ama kung tayo mananalangin. Ngayon po, ano ba ang paraan para tayo may anak ng Diyos? Sabi sa John 1:12, ang lahat ng sa Kanya'y sitanggap kay Jesus ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Walit bagay ang mga isimpalataya sa Kanyang pangalan. Sa mga minamahal, kung ang paraan para tingin po ng ating Diyos Ama ay tayong maging anak ng Diyos, then kailangan natin magtiwala kay Jesus para tayong maging mga anak ng Diyos. Di po ba? Pag hindi ka nagtiwala kay Jesus, hindi ka anak ng Diyos, sino ka?
Hindi ka pakinggan ng Panginoon. Well, pwede ka pakinggan ng Diyos Ama, pero, di ba, iba yung, ako sumigaw kay Bongbong. Kasi si Sandro, bumulong sa kanya. Di po ba, minamahal? Oo. No? Kaya yung mga minamahal, ngayong umaga, nawa po tayo mayroon ng kapasyahan na manampalataya kay Kristo. Ibigyan po ang inyong panalangin. Number 1, tayo po ay magtiwala kay Jesus. Sapagkat siya lang po ang tanging tulay patungo sa Ama, at siya lang po ang tanging paraan para tayo maging mga anak ng Diyos. Magtiwala sa Kanya. Magtiwala na Kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran para sa ating kaligtasan. Magtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas at tumubos sa atin. Magtiwala sa Kanya bilang ating Panginoon at Hari na ating buhay. Ating po isong ating buhay sa Kanya. Kilala siya bilang Panginoon at Hari na ating buhay. At pangalawa, mga minamahal, hindi lang tayo mamatay kay Kristo, upang dingi po ating mga panalangin, kailangan tayong magmahalan. Yan, magmahalan. Diba, kapag yung ating mga anak, hindi pala kailan pala isa lang anak ko no? Baya anak ninyo, ayan si Nanay Loring. Halimbawa, si Nanay Loring po talagang siya, matipid siya. Kunti lang anak nila Ilan po yung anak niya, ma'am? Parang ata, ilan ba yan? 12! Aba, parang 12 apostles. Ayan, si Ma'am Ami po, ilan anak niyo, ma'am? Apat? Pero tatlo lang yung lumabas. Tatlo yung inilabas. Kasi, ano niyo po, dala anak po ni Ma'am Ami, kambal Yan, di ba? Ngayon, pag yung anak po natin, hindi kakasundo, nag-aaway-aaway, kayo ba yung masaya, mga magulang? Ano niyo po ngayon pong tawag nilang Pasko? Ito yung, sabi ko sa inyo, yung panahon na maraming masaya, maraming malungkot Kasi, diyan lumalabas yung mga tampuhan. Di ba? Bakit si Bunso wala dito sa ating reunion? Ba't si Panganay wala rito? Yan. Kasi, nag-aaway-aaway. No? Kasi mama, yung Panganay, yung binigyan ng hamon Pag tayo po ay nag-aaway-aaway mga minamahal bilang mga anak ng Diyos sinatawag, huwag niyo po asahan na ang Diyos ay tugon sa ating mga panalangin. Parang mga magulang yan, pag yung mga anak nag-aaway-aaway, naiinis siya Ay, hingi kayo, away. Magbati muna kayo, baka kayo doon mapit sa akin. Yan, no? Kaya po, mga minamahal, pag pangit po ang ating ugnayan sa ating kapwa, walang tugon po ang ating mga panalangin. Nanyo po yan, no? Ang pangit na ugnayan sa kapwa, walang tugon sa panalangin. Kaya minamahal, bago kayo mag-pray, isipin nyo muna, mahal ko ba yung kapwa ko? Huwag kayo mag-pray sa Panginoon na meron kayo na kim-kim na galit? O may taong galit sa inyo? Kaya magmahalan tayo bago tugunin ang ating mga panalangin. Sabi sa text po yan. Di ba? Sa verse 22 at 23, ito ang kanyang utos na kayo mag-ibigan para tayo po ay bibigyan niya ng ating hinihiling. Kaya kung meron po tayong pangyayari sa ating kapwa, unya sana, bigyan ng Panginoon ating mga panalangin. Ang bawa po sa Biblia, napakaganda ito, yung mga men, mga lalaki-lalakihan. Ito, dapat gawin ko mismo ako no? Unang Pedro 3:7, ganyan naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama na inyong asawa ay sa pagkakilala na pakundanganan ang babae. Be considerate, ika nga, no? Nagaya ng marupok residlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang, sabi niya ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Aba, pag pala ang lalaki po, ang mister,
ay malupit, hindi mapagmahal, nananakit, walang konsiderasyon, binabaliwala, hindi minamahal ang kanyang misis, huwag na po siya umasa na kanyang panalangin may dugon. Diba? Sabi dyan kailangan kayong magsipamahay. Be considerate. Ika nga po, treat them as weaker vessels. Mahalin sila na may kaamuhan at kainahunan upang sila po ay maging masaya at tugunin po ng Diyos ang ating panalangin. Mga fathers, ba't kaya father lang binagay dito sa Renato? Ba't hindi kasama yung asawa rito, misis? No? Tayo lang. Ibig niya po ang dinggin, mga mister, mga tatay, kasama tulad ko, kanya ating mga panalangin, dapat tayong magmahal sa ating misis. Ba't si Renato lang sumasagot? Di ba just yan si Maraming mga tatay dyan, ngayon kung kayo po ay malapit sa inyong asawa, hindi nagmamahal, huwag na kayo mag-pray. Sayang lang inyong mga laway. Oras. Sabi rito, di ba? Yan, sabi dyan, di ba? Magsipamahay, be considerate, mahalin. Igalang, pahalagahan. Para tayo po ay digin ng Panginoon. At kahit nga po sa pagsamba worship in general, no? Dito tayo ngayon, sumasamba, pray kayo ng pray, Panginoon, help us, tulungan mo kami sa aming missions conference. Ayan. Pero sabi na po sa Matthew 5:24, kaya't kung inihandog mo ang iyong hayat sa dambana, at dooy maalala mo ng inyong kapatid, ay merong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harapan ng damdana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, magkipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. In short, mga minamahal, reconciliation first before worship. Yan, rule po dyan. No? Magkipagkasundo ka muna bago ka sumamba sa ating Panginoon. Dahil pag ikaw ay nanalangin sa Diyos, na meron kang kaaway, alam mo may taong galit sa'yo, hindi ka nakipagkasundo, ang iyong pagsamba po ay baliwala sa harap ng Panginoon. Natin po maaari mahiwalay at ugnayan sa Diyos, ugnayan po sa ating kapwa. Ibig nyo din yung panalangin, kailangan nyo mahalin po muna ang inyong kapwa. Sabi nga ni Billy Graham, the highest form of worship is the worship of unselfish Christian service. So, hindi maaaring mahiwalay talaga yung pagsamba sa paglilingkod. Ang pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang pagsamba ng hindi makasarili at Kristiyanong paglilingkod. Kaya mga minamahal, as we close this message, alam ko po na ibig nyo, inyong panalangin po ay tugunin ng Panginoon. Dahil na po sa ating mission anniversary darating, I'm sure all of you are praying so hard. Una-una po, let's pray with sincerity. Yan. Pangalawa po, let's pray with faith. And let's pray according to God's will. And then, ating pong aralin ngayon, manalangin tayo na may kasamang pagsunod sa Panginoon. Una-una, tayo magtiwala kay Jesus. Kung kayo po ay wala pang Jesus sa inyong buhay, hindi pa kayo nakatiyak ng langit, kayo po ay hindi pa binago ng Panginoon, hindi pa kayo pinakanakamuli. Ngayon po ang oras upang tayo po ay magtiwala kay Jesus. Tanggapin siya bilang ating tagapagligtas, Panginoon, at hari na ating buhay. At tayo makisya ng mga minamahal, ikalawang utos pong mahal ngayon, magmahalan tayo. No? Ibinyandigin po ng Panginoon ang ating panalangin, magmahalan tayo. No? Kaya mga minamahal, hindi natin mahihiwalay ang pagsunod sa Diyos sa ating panalangin sa Panginoon. No? Ngayon nga po sabi sa Biblia na hindi ka papakinggan ng Panginoon, maliban handa ka muna makinig sa Kanya. Totoo po yan. Paano kayo tingin ng Panginoon kung hindi ka marunong sumunod sa ating Diyos? Tayo muna po ay makinig sa Panginoon bago tayo tingin ng Panginoon. Sabi nga po sa Zechariah 7:13,
bilang paghatol ng Panginoon sa Israel at nangyari na kung paanong siya'y sumigaw at hindi nila dininig, nagbingi-bingihan po mga Israelita, ay ganyan sila sisigaw at di ko didinggin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung tayo po hindi marunong duminig sa Panginoon, tayo rin po hindi didinggin ng Panginoon. Ari pong pakinggan siya, ari pong sundin siya, tayo magpasakop po sa ating Panginoon. Sabi nga po ni Andrew Murray, prayer is not monologue, but dialogue. God's voice is its most essential part. Listening to God's voice is the secret of the assurance that He will listen to mine. Ibig niyo po pakinggan po tayo ng Panginoon, makinig muna tayo sa tinig ng Panginoon at sumunod po sa Kanya nais. Tayo manampalataya kay Jesus at tayo magmahalan. Ang panalangin ay hindi monologo, kundi dialogo o pag-uusap. Ang tinig ng Diyos ay ang pinakailangang bahagi nito. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay ang lihim ng katiyakan na siya may kinig sa atin. Nawa tayo makinig po, sumunod po sa ating Panginoon upang tayo pakinggan po ng ating Diyos sa ating panalangin. Una-una, manampalataya kay Jesus at pangalawa, tayo po ay magmahalan. Tayo po naman yung lahat? Habang tayo po yung nakayoko, ibig ko muna pong magbigay po ng maikling hamon, panyaya po sa lahat na naririto na maaaring wala pa kayong katiyakan ng langit, wala pa kayong Jesus sa inyong puso, at di pa kayo nakaranas ng muling kapanganakan. Yan po, sabi sa unang utos po ngayong umaga, tayo manampalataya kay Jesus. Nawa atin pong tanggapin niya sa ating buhay, magtiwala tayo sa Kanya, kay Jesus. Na ang Kanya kamatayan, pagalibing, muling pagkabuhay, ay ang tanging sapat na kabayaran ng ating mga kasalanan. At ating pong isuko ating buhay sa Kanya. Kailangan siya bilang ating tagapagligtas, Panginoon, at Hari na ating buhay. Sabi nga po ng Biblia, at nabasa kanina, kung natanggapin mo si Jesus at manampalataya sa Kanya, ikaw ay kilalaning bilang anak ng Diyos. Sabi niyo sa 2 Korinto 5:17, kung sino na kay Kristo ay binago na. Ang sabi po sa John 3:16, gaya lamang ang pagsita ng Diyos sa liputan sa ating lahat, nabigay niya si Jesus na Kanyang bugto na anak, upang sino may sa Kanya ay manampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga, hamon ko po sa inyo, unang-una, ating pong talikuran ng ating mga kasalanan. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Ikalawa, tayo magtiwala kay Jesus, bilang ating tagapagligtas, na Kanyang kamatayan sapat na para tayo ay maligtas, Kanyang pagkalibing muling kabuhay, sapat na kabayaran ating mga kasalanan. At ating pong isuko ating buhay sa Kanya. Kilala siya bilang ating Panginoon at Hari na ating buhay. Kaya kayo mga nalangin, sino po sa atin ang wala pang katiyakan ng langit, maging online o face-to-face, ating pong angkinin ang panalangin ito bilang sariling panalangin. Inyo pong ulitin sa inyong puso isipan, tahimik lamang, angkinin niyo po bilang inyong sariling panalangin ng pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko sa ating Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, inaamin ko po na kayo sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. At kinikilala kita, Panginoon Jesus. At naniniwala ako na inyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. Kinikilala kita, Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas
at nagbayad ng aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko sa inyo, aking buong buhay, pumasok kayo sa aking puso, at kayo na po maghari sa aking buhay. Kinikilala kita po ng Jesus. Natanggap kita bilang aking tagapagligtas, Panginoon, at hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa iyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Jesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung taimtim po ang inyong panalangin, kayo nagtiwala kay Jesus, nagsuko ng inyong buhay sa Kanya, nga po ang katiyakan ng Biblia, kayo po ay muli pinanganak na, meron ng katiyakan ng langit, at umuwi na tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. At para po sa rin mga Kristiyano na, Christian, how is your prayer life? Misa po ba ang inyong panalangin po ay umiewang-ewang, na parang nagduda kayo, Pastor, tutugo kaya ng Panginoon aking panalangin? O kaya baka naman kayo po ninanalangin. Ang panalangin niyo po ay erratic. Minsan nalangin, minsan hindi. Minsan nalangin kayo ng tama, minsan mali. Minsan nalangin kayo na pataas yung manalangin, kayo nagdududa. Kaya na pakinggan kaya ako ng Diyos? Ang minamahal ko inyo pong panalangin po, prayer life ay hindi po maayos. Kung kayo po ay minsan nanalangin walang sinseridad, walang tiwala sa Diyos, minsan nanalangin tayo ng hindi tama, o kaya ating buhay po hindi maayos, it's about time we fix our prayer life. No? Ang panalangin po ay napakadakilang pribileyo, but we have to do it right, in the right way. Manalangin tayo may sinseridad, pagtitiwala, ayon sa kalooban ng Diyos, at may pagsunod sa Kanyang kalooban. And this morning, if you feel, if you believe, yes, Pastor, I want my prayer life to improve, ibig ko pong humuhos sa aking panalangin, ibig ko manalangin sa Panginoon, Lord, help me to believe. Lord, help me to pray for the right things. Lord, help me to pray always with sincerity. And Lord, help me, Lord, to obey you so that you will listen to my prayer. Kaya po ang inyong nais mga minamahal, ibig niyo pang mapahusay ang inyong pananalangin, mag-improve ang inyong prayer life by being more sincere, being more believing, being always praying in accordance with God's will, and always living a life of obedience. Then come here. Sa harap po, manalangin tayo sa harap. Lumod tayo sa Panginoon, maluwag pong harapan. I challenge you, come here. Alam niyo po, kailangan tayo manalangin effectively. And you can never effectively unless you pray according to God's terms. No? Malayan tayo na may sinseridad. Do you always do that? Malayan tayo na may panampalataya. Misa man nagduda tayo. Malayan tayo po na ayon sa kalooban ng Diyos. Misa ba ating panalangin ay makasarili? And malayan tayo na may kasamang pagsunod. How is your life? Are you obeying God's will? Kung yung prayer po ay lately ay para baga hanggang kisame lamang, maybe you have to check your prayers. I'm not judging you, but the Word of God is there. No? Let us pray with faith, with sincerity, according to God's will, and pray with an obedient heart, obedient life. Salamat sa Panginoon, sa pribileyo ng panalangin, ngunit ating pong gawin ito, ang panalangin, ayon sa nais ng Panginoon. Let us pray according to God's terms and conditions upang tayo manalangin po ng makapangyarihan at ayon po sa Kanyang kalooban. Dakilang Diyos, sa amin pong hiling ngayong umaga, ay tulad po ng sinabi ng mga alagad, sabi ng Panginoon Jesus, Lord, teach us how to pray. Nawa Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, ay turuan niyo nga po, kasama na ako, kung paano manalangin ng wasto. Turuan niyo kami po na manalangin na may sinseridad, katotohanan, manalangin po na may panampalataya, pagtitiwala sa inyo, manalangin po na ayon sa inyong kalooban,
hindi po sa aming pansarili lamang, at manalangin na may pagsunod sa inyong kalooban. Pagsunod sa magitan ng pagtitiwala sa inyong Panginoong Yesus at pagmamahalan sa pagitan ng kapatiran. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga panalangin na mali-mali. Patawarin niyo kami po sa kawalan ng aming tiwala. Gini po sa aming kakulangan ng pagmamahal sa aming kapwa. Nawa po ang bawat miyembro ng iglesyang ito ay makaranas po ng kapangyarihan sa kailang panalangin. Sabat kayo nga po ang Diyos na amin pawang pag-asa at dapat sandalan sa aming buhay. Lord, teach us, Lord, how to pray. We always pray, Lord, with sincerity, with faith, according to your will, and with an obedient life, being obedient Christians. Salamat, Panginoon, sa inyong aral. Tandalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Salamat po, purihin ang Panginoon. Tayo bibigay po sa ating makaloob at mga handog. Ayan po sa Matthew 6:33, 34. At tapos, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag inyong kabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mabalisa ng kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. At ibigay po sa Panginoon ating mga kalpo at mga handog. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa dakila, sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga aral, Panginoon, at paalala sa amin. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin po namin na inyo pong buksan ang aming puso't isipan sa pagbibigay, na magbigay po kami, Panginoon, ng may kagalakan at taus-puso, Panginoon. Ganun din po na dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng pusong mapagbigay, Panginoon, at amin pong may pagkaloob, Panginoon, sa inyo ang pinakadakila at pinakanararapat, Panginoon, para sa inyo. Ito po aming dalangin sa matamis pangalan ng Jesus. Amen.
Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay napapasalamat muli sa ganap na pagbibigayan. Nawa Panginoon, ito po ang nagamit na pagbibigayan, mga naipon, Panginoon, na handog sa lapi ay magamit patuloy sa inyong gawain dito sa pagpapalago sa Bethany Baptist Church Cubao at sa mga mission at gawain, Panginoon. Kayo po patuloy na magbigay ng biyaya sa mga nakapagbigay, Panginoon. Kayo rin po, Panginoon, sa hindi rin po, Panginoon. Kayo ang magabay sa bawat isa na nawa susunod, Panginoon, pagbibigayan ay patuloy na gawin, ibigay ang nararapat at may pugot sa kanilang puso, Panginoon. Na ito ang aming dinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayong lahat. Atin pong awitin muli ang ating team song para sa taong ito. All we need. There's an emptiness around us. We can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need. He is all we need. Amen. Manatili po tayong tayo.
Tayo po ay salamat. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong panambahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong pangunguna sa aming gawain at lalo na sa kapahayagan ng iyong mga salita. At nawa po hindi lamang ito ay aming napakinggan, kundi aming po itong mailagay sa aming puso at buhay, Panginoon. At ito'y magbigay sa amin ng tunay na pagkakilala na kami nga, Panginoon, ay iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa karapatan na kami ay makadulog, makalapit sa iyo sa magitan ng panalangin upang aming madala ang aming pong mga pangangailangan, aming pong mga suliranin, mga pangangailangan, at anumang bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa amin. At nawa ang pag-ibig na ipinadama mo sa amin ay amin din itong maibahagi, lalo na sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa bawat isa na gumanap ng aming tungkulin upang ang panambahan na ito ay magkaroon ng patuloy na biyaya. Lalo higit, Panginoon, sa iyong anak na ginamit upang ang iyong salita ay mahayag sa aming kalagitnaan, magbigay ng hamon, paalala, upang kami, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng aming buhay, sa lahat ng aming mga panalangin, ikaw ay tutugon. Salamat, Panginoon, at dalangin ko nga po na naway, maging sa kanilang mga tahanan, sila po ay nabiyayaan. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa mga gawain sa linggong ito hanggang sa hapon. At naway, patuloy ang dalangin ko na naway, ang bawat iyo pong mga anak ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, saan man sila ay naroroon. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito at dala po namin ang biyaya sa aming mga puso at aming Panginoong mai-apply sa aming pong pang-araw-araw ng buhay. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen.